So ngayon, kaya ba ng ating solar setup ang rice cooker na 700 watts? Tara, subukan natin. Kasi sobrang sikat ng araw ngayon, sobrang ganda mag-testing ngayon. So 700 watts. So sobrang pago pa pala ng rice cooker na to. So ito na, moment of truth. Ilalagay ko na yung ating rice cooker. Yan. Tapos sasaksak natin sa solar. So ang kita nyo, ang solar natin ngayon ay merong yan 109 na watt load. So 109 watts. So ito 700, so magiging 800 yan. Saksak na natin. Civil. Yan, cook na siya. Tapos yung atin ng mga tawag dyan ay 737 watts. Start ngayon. So, yung panel natin, yung battery natin ngayon ay nagiging 13.0. Ayan, nakita nyo? 13.0 tapos nagcha-charge. Kanina, hindi yan nag-charge kanina. So, 5 plus minus 8 minutes na yung dumaan, so hindi pa siya cook, no? Tapos yung 13.4 natin kanina na battery na hindi na nag-charge, ngayon naging 12.9. Ayan, 12.9 yan kasi sobrang laki ng load, 700 watts. Pero pagtanggal ng rice cooker or pag naluto na siya tapos tinanggalan natin, babalikin agad sa 13.4. So what's up mga kabiyahe, update sa ating rice cooker. So nag-warm na siya, ibig sabihin wala na siyang konsumo na kuryente. So nagpapaano na lang siya. So ang watts natin ngayon or ang konsumo natin ngayon kasi naluto na siya is nasa 99 watts. So 99 watts at yung battery naman natin ay nagbalik na sa 13.3 volts. Ibig sabihin nakunan siya na pero mag-charge na naman yan ulit ngayon pag nag 13.4 naman yan, full charge na naman yan. Tapos yung solar na naman yung mag-provide silbi. Yung battery natin is ano na siya, float na siya or hindi na siya gumagana or mamaya na siyang gabi gagamitin. Luto na yung ating kanin. Ayan, tignan natin. Ayan, luto na siya within 24 minutes. So mamaya pwede na tayong kumain. So makakasave, hindi ka lang makakasave sa kuryente, makakasave ka pa sa LPG or gasol o LPG, no? So that's it for the rice cooker challenge with our na solar set.